Good morning po, Senator. Good morning, Kara. How are you? Okay, sir. So, okay po kayo na palitan or amyendahan ng konstitusyon. Tama. Pero hindi yung pagpapalawig Hindi po. ng term. Oo, yung termino ng presidente, tama na yun. 6 years is 6 enough. years, more than enough for a good president and too long for a bad one, sabi nga. In other words, kung dadagdagan mo pa ng 6 na taon, ang tendency niyan ay para bagang paisi-isi lang. Total, meron pa naman next term eh. So it's better na ma-focus na ang energy ng Pangulo diyan sa termino niya. Tapos na ako and the people will judge me on the basis of what I have done dito sa terminong ito. Pero in other countries like the United States of America, pwede silang tumakbo for another term. Now, please remember that in the US, 4-year term lang yun, ano? So, Right. another 4-year term. Now, but in any event, sinubukan na natin yan. Correct. And kaya nga inamindahan, sabi nila, masyadong malabo yung re-election. So, gawin na natin 6 years. That will give him more than enough time na matrabaho niya ang kanyang gustong gawin. Because kung dadagdagan mo pa yon, palagay ko ang mas interesado dito yung mga chuchua. Anong chuchuhan po? Yung mga nakapaligid. Mga alipores. Mga alipores na nagbubulong-bulong. Para sige, Mr. President, gusto ka ng taong bayan. Pero nung sinabi ni Presidente Noy, pakinggan ko muna ang boses ng mga boss ko. Pero ang unang boses marinig niya, yung mga taong palibot sa kanya. At yung mga taong yun ay talaga namang may personal interest na mananatili siya doon. Sapagkat kung bago ng presidente, sigurado wala na sila roon eh. So you think 6 years is enough? Kasi may mga ilang nagsasabi na kulang daw yung 6 years para talagang mag-effect ng genuine change. You know, Kara, like money, time is never enough. Ano? Pwede sabihin, pag si Marcos, for example, is a good example, ha? Right. Re-elected for another term, but during the second term niya, nag-isip naman si Imelda, sinabi, alam mo si Ferde, bata pa, sayang naman na hindi siya ma-re-elect. There's many things in mind. Everybody has many things in mind. So give you're a chance. worried na kapag binuksan natin yung pagpapalawig ng termino, baka mag-lead ito towards yung nangyari dati na 20 years in power itong mga Marcoses noon. Para bagang believe ka na sarili mo na, ako lang may kaya dito. Which is, of course, anathema to a democracy. And sa totoo lang naman, hindi lang naman sa president nakaatang ang responsibility ng reform. Correct. Nandun sa institution. Correct. And more than just nameless institutions, the people. Correct. Sapagkat sa bandang huli, it's the people's duty na ayusin ang pagtakbo ng gobyerno. And the president should only, as a matter of fact, symbolic Right. of the sovereignty of the nation na nandun may Pangulo tayo. Pero actually, ang gagawa niyang kaayusan ng bayan, lalo na mga gobyerno lokal. Correct. Pati barangay, you see? And the department heads, yung Department mga heads. institutions na meron na tayo na existing. Kayo po, Senator Pimentel, ay malapit po kayo sa pamilyang Aquino at nagsilbi rin kayo sa panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Sa pagkakakilala niyo po kay Pangulong Noynoy Aquino, sa tingin niyo po ba, gusto ba niya talagang magkaroon ng second term at talagang amyendahan yung konstitusyon na yung nanay niya ang isa sa yung mga nagsulong nito? Not only that, siya tumanggi talaga nung inoferan siya ng mga kanyang mga advisor na, Mrs. President, talagang mahal ka ng taong bayan. Sabi niya, hindi na po pwede. Let us give other people a chance. Sa tingin niyo po ba, knowing President Noynoy Aquino, pakikinggan niya ito at gagawin niya ito na pagpalawig? I don't think so. You don't think so? I don't think so. In all honesty, hindi Bakit ako po? naniniwala na gagawin ni Noynoy. Number one, alam niya na yun, sabi ng mga tao ba, legacy ng nanay niya, Right. huwag naman niya sirain. Pangalawa, siya mismo alam niya na he does not have a monopoly of knowledge or what is good for the people. That's what democracy is all about eh. Bigyan mo ng pagkakataon yung iba. Okay. Now, kayo po ay tutol sa pagpapalawig ng termino ng Pangulo, pero open kayo to charter change. Anong bahagi ng charter ng ating konstitusyon ang gusto niyong baguhin? Alam mo, Kara, mayroong suggestion si Speaker Belmonte na yung mga economic provisions daw
ayusin din. Pero sa palagay ko, do not limit yourselves to those things. Ano? It should be the entirety, especially of the political system that you are following. Sapagkat ako po'y buong puso naniniwala na yung adoption of the federal system, yun po ang magpapabilis ng development ng bansa natin and will cause the dissipation, matigil ang putukan ng mga rebeldeng mga Muslim. Briefly, sir, para sa kaalaman ng ating mga manonood, itong federal system na inyong pinopropose na sa tingin nyo makakabuti sa ating bansa, how does this work? Pareho ba ito ng parliamentary system? Na, No. It's much more than different. just being a parliamentary system. Ang ibig sabihin noon, kapangyarihan ng gobyerno, ilipat mo talaga doon sa mga tinatawag mga federal states. Okay. Sa tingin ko lang, very briefly, ang Pilipinas should have sa Luzon, siguro 5 federal state. Northern Luzon, Southern Luzon, Bicol region, Southern Tagalog. Okay. And then, of course, Metro Manila can be considered a parang New Delhi or Washington, D.C. Pagkatapos ang Visayas, Eastern Visayas, Western Visayas, Central Visayas, Mindanao, Northern Mindanao, Southern Mindanao, Bangsamoro. Okay. Importante yun because ito na nga ang kaguluhan sa ating bansa, yung pag-iisip ng mga Muslim na yung kapangyarihan nila na magpa-develop sa kanilang sarili ay hindi na ibibigay. So hahatiin po, ang proposal is hahatiin ang Pilipinas into different federal states na independent or autonomous from each other? Kara, ayaw ko yung salitang hatiin. Okay. Mag-institute tayo ng federal states Okay. within the Philippine Constitution. Isa lang ang saligang batas. Isa lang ang bansa po natin. Pero iba-ibang mga federal states who will be given more or less autonomous powers, pero hindi sa lahat ng bagay. May mga areas din na hindi po pwede nilang pakialaman. Pera, for example, huwag naman sabihin Or na foreign affairs. foreign affairs. So, huwag naman sabihin na ibang pera sa Mindanao, ibang pera rito. Huwag naman ganun. Pero may pangulo pa rin. May pwedeng isang pangulo, isang vice presidente who can be elected at large sa tingin ko. Pero anong gagawin ng Pangulo at saka ng Vice Presidente kung meron ng federal states? Na Well, may mga head na yung each federal state. The heads of states, incidentally, are not abolished even by existing federalist governments. Malaysia is an example. India is an example. At US is an example. Other countries too. Yeah. At sa tingin nyo, mas paborito, mas maganda ito para sa Pilipinas Palagay kaysa yung ko, talagang centralized ngayon ang lahat ng power sa iisang tao, sa Pangulo lamang? Yes, correct. Absolutely yung na banggit nyo na under the present system, lahat ng mga desisyon para sa kaunlaran ng mga fight doon sa maliblib na barangay. Of course, meron ng local government code, pero it's only a limited step towards fuller parang autonomous viability of local government. So under a federal system of government, parang mas palalakasin ang local government? Correct. Absolutely. Oo, pero in other words, Still under a central government? under central government pa rin because there are certain matters na tulad na nabanggit mo, foreign affairs, Foreign for affairs, example. correct. Oo. Pero justice, for example, you cannot just divide justice and say, ibang justisya nyo dyan, iba sa amin. Huwag naman. Pero Senator, kapag binuksan natin yung Constitution to change, to charter change, hindi ba ito yung magiging daan na rin para, yun nga, term extension? Yeah, that's why it's important na ang pamamaraan how to amend the Constitution must also be considered. Okay. That's why my proposal is by constitutional convention where the representatives of the people ay pinili ng taong bayan. At alam ng taong bayan, ano man paninindigan nito, they'll have to justify their own election. Ito ang aking plataforma, you see. So we talked about yung economic provisions, itong federal system of government na pwedeng for charter change. Ngayon si Pangulong Noynoy Aquino, pinag-iisipan daw niya yung posibleng charter change. Baka raw kasi kailangan i-limit yung kapangyarihan ng judiciary. Sang-ayon ba kayo dito, sir? Well, ako naman hindi naniniwala na nag-aabuso ang judiciary ngayon. I don't think so. But, in the overall estimate of circumstances, baka naman may mga provision doon sa paggamit ng pera na maaaring magiging more accountable and transparent. Yung mga ganun lang. Pero wala ko nakikita na nag-aabuso ang judicial
system natin ngayon. Sa tingin niyo ba parang ganti ito ng may ibang nagsasabi gumaganti daw si Pangulong Noynoy Aquino dahil dineklarang unconstitutional yung ilang provisions ng DAP eh. Well, siguro one way of retaliating sa kanyang mga tauhan siguro na ganito tayo, banata natin yan. So ano sa tingin niyo yung motive, sir, ng mga sinasabi ninyong alipores na nasa paligid para i-push itong charter change kung sa inyo mismong pananaw kung mismo si Pangulong Noynoy ay medyo lukewarm dito sa charter change? Kara, power, retention of power is the name of the game. Alam naman nila na pagbago presidente, wala na sila. Ganun yun. They want to keep their positions, their the power. long and short of it. So, kayo po, hindi kayo pabor. Ano ang pwedeng gawin ng mga ibang mga mamamayan para... Very important na ang taong bayan ay sisigaw na malaman ng mga nasa pwesto ang damdamin ng taong bayan. Paano nila gawin yun? By demonstrations or kung ayaw nila mag-demonstrate, susulat sa mga letters to the editor tulad ng mga news personalities tulad mo na, oy, Kara, ito ang aming paninindigan. Well, sinabi na rin naman na kasi ni Pangulong Aquino na gusto niyang pakinggan ang kanyang mga boss. Oo nga, pero ang boss nga, unang makipanggingan niya yung boss around him. Alright, maraming salamat po. Thank you very much for your time, former Senator Aquilino Pimentel. Thank you, Kara. Salamat po. Yeah. Thanks, sir.